Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. May hangganan ang talino ng tao, lalo na sa pagtuklas ng kalooban at plano ng Diyos. Sa makatuwid, dapat na manalangin ang sangkatauhan upang maliwanagan tayo ng karunungang handog ng Diyos. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaalam ng inyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng iyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabo. Sa lupa ay nagbabalik kabag iyong iniutos. Sa 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag, na ito ay tumaraan. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umaga, tumutubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumagabi nalalantad, bulaklak ay nalalagas. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman.
Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin, upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa? Kami iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Noon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay na may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Noon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Noon aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Nakiusap si Pablo kay Filemon na tanggaping muli ang alipin nitong si Onesimo at ituring ang utusan bilang kapatid. Binubuwag ng kaligtasang dulot ni Kristo ang alitan sa pagitan ng mga alipin at mga malaya, mayayaman at dukha, lalaki at babae. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, ay ngayoy nakabilanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naaakit ako sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot, upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo, upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap,
liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagtatapos niyon? Bakit o baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos? Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayundin naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Ngayon po ay nasa ika-23 linggo tayo ng karaniwang panahon. At medyo mabigat po ang ating narinig na pahayag ni Jesus sa ating ebanghelyo tungkol sa pagsunod o tungkol sa pagiging alagad na nagnanais sumunod kay Kristo. Sabi po dito, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay. Ito yung bahagi na dapat hindi makalimutan, ha? May hirap kasi na gagamitin natin ito tapos i-justify natin, pwede naman palang pabayaan ko ang aking mga magulang. Pwede naman palang wala na akong pakialam sa mga anak ko o asawa ko. Kasi ang sabi, kasi gusto kong sumunod sa Diyos hindi ko naman pala sila dapat ibigin. Ang sabi dito, nang higit sa akin. Hindi pwede mawala yung bahaging yon, no? Para lamang masabi natin, tama naman pala yung ginagawa ko Okay naman pala yung aking pagsunod Nang higit sa akin. Dahil madaling sumunod kay Kristo. Sa paningin nga natin, magsimba ka lang, magrosaryo ka lang, magnobina ka lang sa mahal na birne ng solidad, okay na. Kapag umiibig ang isang tao sa Diyos, kayang-kaya niyang akuin ang lahat ng responsibilidad na inatang sa kanya kahit gaano pa ito kabigat, na siyang nagiging krus natin na dapat nating pasanin.
mahirap magpalaki ng anak. Ilang taon mo yang papasanin. Mula sa mga babae nga po, no, sa mga nanay, mula sa tiyan, karga-karga nyo na yan eh. At pagka minsan, may karga ng anak ang anak mo, ipapakarga pa sa iyo. Yeah. Yung responsibilidad, ipapasa pa sa iyo. Ipapapasan pa sa iyo. Mahirap din naman magpalaki din ng asawa. Yung asawa na kala mo, kilala mo na. No? Pero pag mag-asawa na kayo, andyan na eh. Kasal na kayo, mag-asawa na kayo, paglilingkuran mo, paglulutuan mo, aasikasuhin mo. Minsan yung asawa mo, para rin bata. Kung kailan tumanda, doon nagko-computer games, nagmo-mobile legends, sasawayin mo pa. Pero aakuin mo yon, no? Sasaluhin mo yon, papasanin mo yon, dahil yon ang krus na ibinigay sa iyo ng Diyos. Krus na dapat mahalin, krus na dapat pasanin hanggang matapos, hanggang sa Kalbaryo. Ulitin ko po ulit, ang sabi ni Kristo, nang higit sa akin. Hindi niya sinasabi, wag niyo silang mahalin. Ang sinasabi lang, nang higit sa akin. Sabihin niyo nga po, higit sa akin. Dahil kung titingnan din naman natin, ayon sa 10 utos ng Diyos, ano ang pinakauna? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Nasaan yung igalang mo ang iyong ama't ina? Nandun pa. Pero bahagi siya. Dahil marami po ang nagsasakripisyo para sa pamilya. Marami ang, sa ating pong mga nasa online, marami ang dahilan kung bakit sila nasa abroad ay dahil para sa pamilya. Huwag lang natin kakalimutan na ginagawa natin ito dahil sa Diyos. Dahil utos din naman ng Diyos, ibigin mo ang iyong galang mo ang iyong ama't ina. Pati nga yung ipagdasal mo ang umuusig sa iyo, ang iyong mga kaaway, ibigin mo. Pati yun, utos eh. Yung magmahal ay utos ng Diyos. Pero hindi ka matututong magmahal ng kapwa o ng tao kung hindi ka nagmamahal sa Diyos. Marami ang nagmamahal sa tao, nagpapahalaga sa tao, pero hindi kumikilala sa Diyos. Nakuha po ba? So, nagbibigay lalo ito ng iba yung lakas para kahit mahirap, pagsusumikapan mo, pagtsatsagaan mo, kahit anong bigat pa niyan, alang-alang sa pag-ibig natin kay Kristo, sa pag-ibig natin sa Diyos. Pagtugon, ito ay isang tawag din naman. Iba't ibang pagtugon, iba't ibang bukasyon, pero lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung ano man kung saan man kayo tinawag ng Diyos, ako sa pagbabari, kayo sa pag-aasawa o pagiging single, gampanan natin ng may kababaang loob, lalo tigit ng may pag-ibig sa Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, nakakaya na naming pasanin ang aming mga krus at manatiling tapat mong mga tagasunod. Sikatan mo kami ng iyong liwanag at tulungan mo kaming maunawaan ang iyong karunungan. Ang ating itutugon, Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa simbahan, maiayon nawa ni Papa Francisco ng mga obispo, pari, diakono, at naming mga laiko ang aming kalooban sa iyong kalooban, sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa bawat isa at sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gabayan mo nawa sila tungo sa landas ng pagiging tapat na tagasunod mo. Mahayag nawa ito sa mga polisiyang kanilang lilikhain at sa kanilang mahabaging pagpapatupad sa saligang batas. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga nakararanas ng matinding paghihirap ngayon, makatagpo nawa kami ng kaaliwan sa presensya ng mga taong nagmamahal at minamahal namin. Makita nawa namin ang aming mga pinagdaraanan bilang landas tungo sa pag-ibig mo. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga mahal naming namayapa, tanggapin mo nawa sila muli sa iyong mapagmahal na mga bisig, lalong-lalo na silang mga nananatiling tapat sa iyo habang sila'y nabubuhay pa kapiling namin. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Isama din natin ang mga panalangin at intensyon ng mga nanonood sa Facebook Live. Lahat ng misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas ng katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahaing ngayoy ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami kanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugad-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo, manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Setyembre at lahat po ng mga nagdiwang na at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng September, maaari pong pumunta sa unahan para atin pong mabasbasan at may pagdasal. Dalawa lang, yung pa isa. Atin pong ipagdasal ang maging ang mga nasa online sa iba't ibang dako ng daigdig. Kasama po kayo sa panalangin ito. Diyos ng sannilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na inyong alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan sa araw at sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kapanagan. Maligayang Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.